naman tayo. Medyo madilim na yung camera. Nagamit ko yung DJI. Sa naman ko. So, ito lang naman ang tubig ko. Lalagyan ako ng tubig dito. Pero, susukatin ko muna. So, usually, I measure the coffee that I want. And, mas maganda talaga kapag ano, no? Kapag pag nag-coffee ka, mag-grind ka ng sarili mo. So, ito, I bought this from Shopwise. And so far, okay naman siya. It's Silca Reserve, 100% Arabica. Dark roast siya. Para at least hindi sobrang, I don't know, acidic or what. But anyway, so yun lang naman. And, siguro kaya sinama ko na kayo dito sa vlog na to. Just a quick one, no? How do you prepare your coffee? So, nagti-3-in-1 ba kayo? Is it good? Anong gamit yung sugar? Anong gamit yung water? So, pero hindi naman yung mainly pag-uusapan natin. So, I just want to talk about having focus sa work. So, when we have focus sa work kasi ang hirap, no? Ang hirap mag-focus, no? Lalo na nung dumaan yung pandemic, parang iba na yung dating ng trabaho natin. Parang ang dating ay ang hirap mag-focus. Tapos, everyone else assumes that you have ADHD. And, teka, dito natin ilagay ito. Para nakita niyo ginagawa ko. Ayan. Or hindi, mas maganda dito. No? Cut natin na ganyan. Ayan, para mas nakikita niyo. So, everyone else is assuming that may ADHD ka na, and may nahihirapan ka mag-focus, mag-concentrate, kasi ganito ka pinalaki, and so, pero, I beg to differ. Siguro, nag-change lang ang habit natin, nag-change lang yung circumstances sa buhay natin na we had this idea na kapag magtatrabaho ka, we have this environment, and dapat ganito yung lugar na pinagtatrabahuhan natin. And nung nag-pandemic, nag-iba lahat. So, mainly ako yun yung struggle ko, especially when I move from different work. So, nag-change na ako ng work. And to be honest with you all, and kung nanonood yung mga ka-work ko, no, I'm having a hard time adjusting. Kasi yung sa naging previous work ko is medyo laid back and I can control the environment. And sanay na kasi ako dun sa wala ko water. Sanay na kasi ako dun sa environment na ito yung pinag-uusapan and ito yung products or topics na idinidiscuss. And I am very complacent already. Hindi ko na naiisip na kailangan ko ng change, kailangan ko ng pagbabago. And sa buhay talaga natin, no? You must be very adaptive to change. And pag hindi ka nag-adapt sa change, ikaw talaga mahihirapan, 'di ba? May mga instance sa buhay natin na akala natin okay na tayo, but sooner or later mabubore tayo. And if you are someone that is craving for change or want change from time to time, dapat highly adaptive ka. Ang ganda nung shinare nung ka-work ko about adaptive leadership, and I can say na I'm adaptive. I'm not yet a leader, no? But I am adaptive to environment. It just takes time for me to adjust. Yun nga lang, in terms of the agility, kung ano nga ba ang paano ba ako maging agile sa work ko, doon ako nahihirapan. Lalo na pag hindi ko kabisado yung environment. Yan, hold on. Ano ko yung suka. Ganyan. Daming pagbabago lang din sa buhay ko, no?
So firstly, last week, kinasal kami ng wife ko. Narinig niyo ba ako? So firstly, kinasal kami ng wife ko last year. And it was such a huge jump for me to move away from my family. So malaking factor din na hindi ko nakasama yung parents ko, yung family ko. I am with my wife already. And hindi naman ako nagrereklamo, no? Pero I am enjoying things. I like how this happening. Sabi natin ako. Pero in terms of focus na, ang hirap mag-focus talaga. Siguro yung sa environment, nahirapan ako, no? Lalo kanyari work from home like this. Kagaya nyo, nag-grind ako ng coffee ngayon. Let's just grind some coffee. Mahirap lang talaga mag-focus. Kagaya ng mga sinasabi ko. I'm doing this vlog right now not because it's something that will for me to gain. But right now, para kasi feeling ko wala akong masyadong kausap. Siyempre, yung wife ko, kausap ko naman lagi na. Ka-office mate ko. Nakakapag-adjust naman ako sa work. And in terms of my office mates, ayun na, kaka-jive ko na sila. Pero most of them are Gen Zs. So, I don't know. Tumatanda lang ba tayo? Kaya ganito. Para ako nahihirapan mag-adjust nung umalis ako sa previous work ko. Kaya sabi ko nga doon sa work, namimiss ko sila, or yung sa ka-work ko, namimiss ko sila, and nakakamiss din talaga. Pero minsan kailangan mo talaga mag-change eh. Siguro ito yung struggle na nararanasan ng mga nag-a-abroad. Diba yung iba, wag na kayo mag-abroad, ang hirap mag-abroad. Kasi una, adjustment. Adjustment sa buhay, adjustment sa tao, adjustment sa lifestyle. So, if you are that kind of person that isn't really receptive to change, medyo resistant ka, di ba? Resistant ka sa change. What will happen is, well, maapektuhan yung work mo, of course. Okay ito. Ayan. Maapektuhan yung work mo, syempre. By the way, microwave ko na lang tong water. So, maapektuhan yung papya. Ayan. So, maapektuhan yung work mo kapag syempre, hindi ka nag-a-adjust. Ay. Papya, sorry. Ayan. So, bala ko hindi na masyado hindi na masyado mag-edit. Naiingit na ako dun sa mga vloggers na kaya magsalita. Gusto kong gayahin yun. Ayun nga, kaya ako pala ginawa itong vlog na to. No? You might be wondering din. I did this because wala ako masyado kausap. And I want to enhance my communication skills. So very important for me to expand my vocabulary. And feeling ko kapag hindi ako nagsasalita, nire-reserve ko lang kung ano yung nasa isip ko. Parang nagkakaroon ako ng anxiety when it comes to it. So, it is better na makapag-adjust ako sa pananalita ko. Ang dami talagang changes. And right now, ayan, i-vlog ko na lang kung ano yung mga nafe-feel ko. And tinatamad din kasi magsulat, tinatamad ako mag-type. So, sabihin ko na lang. And I find it useful for me to talk it out loud, especially when it comes to working and yung mga plans. Mas nabibigyan ko ng kulay ang mga bagay pag nagsasalita ako. So, let's say for example, meron kaming project ngayon sa office. Mas nagkakaroon ako ng idea when I talk. So, I think this will be helpful for me na makakapag-talk ako. Kasi nung may kausap ako, pero maganda pa rin may batuhan, no? Kasi may kabatuhan ka na pagsasalita. Pero yung ganito pagsasalita lang na ako lang, and I am thinking that I am talking to you. Minsan nakakuha ako ng idea. Ayan, tapos na. Kagaya nung kagabi, nagkausap,
Kanina pala? No, it's yesterday. Okay, yesterday. No. It's on nung Monday. So, nagkausap kami ng wife ko. So, sabi ko, nahihirapan ako dun sa budget. Ay, hindi! Sorry, hindi pala. Not in particular na, na Monday. Nung kahapon pala, magka-video chat kami. Tapos may binanggit siya sa akin na, oo nga, no? Na, bakit nga pala hindi namin ginagawa yun? So, you get ideas. So, mas maganda talaga when you are working on a project, you involve people. That's why, minsan, maganda talaga na may kausap ka. You involve people talaga when it comes to working on projects. Hindi mo pwedeng solohin lang yung project because gusto mo lang, and so, diba? Ayan. Nagka-idea ako na, bakit di namin naisip yun? So, it works better. And in terms of focus, puro pag may mga ad hocs na lang, no? Yun na lang yung gagawin. So, para siguro iniisip nyo, ano ang pinagsasabi nito ni Mr. Pogi? I have 2 channels, by the way. Mr. Pogi TV. Mr. Pogi in Space na ngayon, ginawa ako. So parang gusto ko na rin karirin na lang yun. And para funny, tapos casual lang. Tapos yung isa ko naman is si Ed's Advice. So may page yun. So if ever that you need some help in work, or help in advices, so, hindi naman money advices. Pero mga financial, thoughts, baka mapaisip kayo, ano magagawin ko sa pera ko? Anong recommendation nyo? And so on. Para magkaroon kayo ng other insights, di ba? Kasi pagka may insights ng ibang tao, parang nagbibigyan ka ng bagong perspective. Kagaya na sinasabi ko nga na mas maganda nga pagka when you are working on a project, it is better that you talk to someone, especially kung ang kausap mo pa, yung maalam sa work na yun, di ba? At least nagkakaroon ka ng idea. And don't forget to give credit dun sa mga tao na yun. Yan, very essential. Especially in the corporate world. May one time nga my workmate, actually my manager, told me na, uy, you can check this out, and so on. So I worked on it. Select ko yung place, in-email ko, sana ipag-coordinate ako. So, parang back-end ako, pero yung nakahanap is yung manager ko. Then, one of my manager told me na, uy, good job nahanap mo tong place, and so on. So, I immediately told her na, I know ma'am, yung nakahanap nito. Ako lang yung pumunta. Diba? I think it's better that you don't take credit when it comes to things like that. Kasi when you take credit, and when the credit is due, ayan na. Nakakahiya lang na Kasi issue yan sa office But, I gave credit to other people. Kasi, hindi naman talaga ako yung may credit pa. It's not my, ano ba yun? Ano yung word na yun? Ano yung phrase na sinasabi? Hindi cup of tea sinabi ko sa wife ko dati. But anyway, so okay na ako sa coffee. Ayan. Actually, sinamahan nyo lang naman ako na mag-create ng coffee ko. Ito siya. Ayan, it's dripping. So, ang gulo, no? Ang random lang sinasabi ko, no? Pero wala lang. Gusto ko lang talaga ng kausap. Especially when it comes to this. Yan pa. Yung easily, I can turn it off and on and off and on. Diba? So, this is very random for me. Ayan. And para rin magamit ko tong camera na regalo sa akin ng parents ko. So, matagal na tong regalo sa akin and nagagamit ko lang pang walking and so on. Pero dati nagagamit ko na for shoot. Pero hindi ko siya formally nagamit talaga nagamit ko rin dati nung nag-create ako ng mga videos, nung nagra-run pa yung business ko, yung coffee shop business ko.
Pero that's it. Yeah, anyway. So, teka, tatapon ko lang to. Yeah. So that's the coffee. So this is the coffee. So I don't usually place or put sugar in my coffee. I like it better when it is just black. Okay. So it's 10 o'clock na. So parang nagamit ko yung 15-minute break ko. No? So you can work with me at the same time. Pero I think it would be better that I turn the camera off para at makapag-focus ako sa work ko. So for wala pa naman akong emails and so. And thank you guys for listening. That is just a super quick vlog and hoping for more. Ang saya pala ng ganito, no? Na may kausap ka na inanimate but not inanimate, no? I hope that this will come across para magkaroon ako ng mga kausap na, mga magko-comment, tapos sasabihin nila kung ano yung topic na gusto pag-usapan and dadaling ko kayo kung saan sa mga lugar. So, a different space. Kaya, and by the way, kaya Mr. Pogi in Space, baka mapaisip kayo, no? Kanta siya ng Radioactive sa Go Project. Yan, Mr. Pogi in Space, savior ng human race. So, saktong-sakto pala, no? So, I want to focus on this. I want to grow the channel. It's 14 years old na yata itong channel na to. So, di pa rin nakaka-reach ng 1,000. So, please help me reach 1,000 subs man lang para at least mabigyan ko ng kulay itong channel na to. So, more on toys, diba? Travel, and personal stuff. Okay? So, yun lang. Thank you so much for listening, and I'll see you around. This is Mr. Pogi in Space, signing off.